Welcome guys. So this is another Django tutorial. So ito is hindi na natin uulitin kung ano yung mga nagawa natin doon sa Django Basics. Episode 1 to episode 7 yung Django Basics. So ang gagawin na lang natin dito is i-continue natin or magkakaroon tayo ng recap patungkol dun sa natutunan natin dun sa no? So titignan natin kung ano yung mga pwede nating magawang app. Pero ang focus natin ngayon is mas makapag-implement tayo ng template gamit yung Bootstrap or kahit anong klaseng. Let's say sabihin natin gumamit tayo dito ng material CSS, no? Pwede tayong gumamit. So dito tayo meron tayong Django app. Django app empty folder. So parang mag-start tayo from scratch pero hindi na siya ganun mabilis na siya. So medyo dapat advanced na kayo ng konti if so mag-open lang tayo ng mag-open lang tayo ng Visual Studio Code. Ang Visual Studio Code na to wala pa siya. Kahit ano. I-open lang natin Django. Basically ito 'yon. So ito yung tatandaan ninyong mga toggle tools. Basically itong kung saan makikita yung contents na ilagay ko lang siya sa can. So first and foremost, gagawa tayo ng virtual environment. So lahat naman niyang computer meron na siya install na Python. So may mga computer lang na walang tree. So pwedeng gumagana yung Python, minsan Python 3. Pwede na yun sa inyo. Python 3, gumagana sa Mac. So medyo kakaiba lang din sa Mac kasi sa Mac yung mga ibang way to activate the virtual environment. Python 3 -m, so gagawa tayo ng na pangalanan natin n. Siguro sa mga past tutorials na kita rin ito, nakalagay dito sa akin. Django Ben. Okay lang yon. Pero minsan ginagawa ko na lang siya para mas mali. So gagawa tayo ng virtual environment. So lalabas yan dito sa gitna. Pwede nyo yung version ng Python is sorry, hindi pa pala naka-activate. So dito kasi ang Python ko na Python 3.10. So basically yung makikreate ko din na virtual environment is gawa sa Python version. So kailangan kong i-activate yung virtual environment ko. Is na-discuss na natin to sa version sa Python Basics bandang episode 1. So type lang natin dito is sa Mac kasi kailangan nandun lang tayo sa root folder natin, Django app. Nag-list ako, nakikita natin yung root folder. Then, ngayon, type lang ako ng source and /bin sa Windows ata, kailangan mo mag-cdn. Pagpasok mo dun sa cdn, next mong gagawin is script. Ganyan sa PowerShell or sa
sa terminal ng Windows. Pwede nyo naman i-YouTube kung paano mag-activate ng virtual environment sa so Mac kasi ang ginagamit kong pang program, mas nabibilisan ako sa compared sa Windows, mga PC. Pero depende na lang yan sa gusto. So again, naka-activate na. Ang importante, naka-activate na yung virtual environment. So gagamitin natin yung PIP para makita natin kung ano yung mga naka-install na sa kanya. So makikita mo rin na kailangan mo nang i-upgrade yung PIP version mo. If that's the case, i-upgrade natin pip install upgrade pip. Yung pinaka. Pero yun din yung kinopy-paste ko. Pip install minus minus upgrade pip. So pag nag-pip list tayo, wala na yung yellow warning. Okay na. So kailangan natin tong installan ng dependencies. I guess kailangan. So kailangan natin. Share ko lang. Pip list. Ayan na yung mga in-install na. Okay? Okay na yan. Okay na yan. So, sunod is gagawa tayo na Django. Pangalanan natin siya. So, question ito. So, ito yung pinaka parang Django core natin. So, nandito yung settings.py. Doon sa mga previous, ano ko, pinangalan ko dito, DICT web. Tapos yung pangalan ng app, DICT. Yun yung ginawa. Ngayon, core na yung pinangalan. Para nasa top siya. Then, sunod, so, punta na tayo dun sa Django core. Pag nandiyan na tayo sa CD core, kasi kailangan natin manage.py. So ngayon, pwede na tayo mag-play ng Python manage that. Pwede tayong mag-run server. Pero pwede rin na gawin natin. Create na tayo na app. By start. So kung makapansin ninyo, kapag create tayo ng DIC. So kahit anong pangalan naman yan pwede. Isip ko lang DIC. So nandito natin ko-controlin yung configuration files natin nandito sa core, sa DICT web, dito natin ilalagay yung mga and yung mga views natin. Yung model, dito natin lalagay yung database. Yung views, dito natin nilalagay yung mga functionality web page natin. Tapos, may kulang tayo dito, syempre lalagyan ko na.
URLs. So, itong urls.py routing to. I-register natin yan dito sa urls.py. Dito. Okay. So, subukan na natin siyang i-run. Since meron na tayong app, kala ng app natin core. Anyway, so yung configuration natin sa core. Pwede nyo baguhin to actually. Edit nyo. So, kung nyari ayaw ninyong ipangalan dito core. So, ngayon, ano next natin gagawin is i-run natin siya. So, meron siya ditong inaang. You have 18 unapplied migrant. So, ito yung so, I guess, i-cancel natin siya. Tapos, gawin muna natin py make python manage. So, kung papasin niyo yung mga authentication tables, admin, yan, yun yung nagawa. So, python manage.py natin. Wala na yung warning kanina. Kasi, so, ang server natin is sa localhost port 8. Check natin siya. Correct. This is running. Running. Ayan. So, successful na tayo mag-run program na. So, next is maglalagay tayo ng connection from our URL. Okay. See you on the next.